Nabi ni Jesus, Ipagpalagay ng may katulong na nag-aararo o nag-aalaga ng mga tupa ang isa sa inyo. Anong sasabihin niya rito pagbalik nito galing sa bukid? Sasabihin kaya niya, halina't dumulog sa hapag? Sa halip ay sasabihin niya, Ihanda mo aking pagkain. Magbis ka. Pagsilbihan mo ako habang kumakain ako tuminom. Saka ka na kumain at uminom. dapat kaya kayong tumanaw ng utang na loob sa utosang iyon dahil ginawa nito ang iniutos? Gayon din naman sa inyo. Pagkagawa ninyo sa lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, mga karaniwang utusan kami, ginawa lang namin ang dapat naming gawin. Hindi ba parang demanding masyado ang sinasabi ni Jesus sa mabuting balita ngayon? Hindi ba deserving naman ng kind treatment and praise ang isang masipag na servant? By the way, the servant represents us. God is the master. Sa totoo lang, kung seryosohin natin ang buhay pananampalataya, ma-realize natin na mahirap sundin ang pinapagawa ni Jesus sa atin, na demanding ang pagiging Katoliko. Bakit? It is because discipleship is not a bed of roses. Rather, it is the way of the cross. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi natin makakayanan ang mga demands ng ating buhay pananampalataya. Kung tayo lang, sigurado hindi natin kaya. Kunting hirap lang, susuko tayo kaagad. Kaya, we need God. We have to pray. Sa tulong ng biyaya ng Diyos, lahat ng pagsubok at hirap ng buhay, makakayanan natin. Ika nga ng isang prayer na matatagpuan sa Manual of Prayers ng Pauline Family, by ourselves, we can do nothing. But with God, we can do everything. Mga kapanalig, we are all unprofitable servants working in the Lord's vineyard. Kaya ipinapahayag at ipinapaalala ng mabuting balita sa araw na ito ang kahalagahan ng pagkakaroon natin ng kababaang loob. Totoong we deserve praise and kind treatment pagkatapos ng mahabang araw ng pagbabanat ng buto. Totoong may kalakip na pagod o hirap ang bawat gawain. Pero ganito rin tayo nagiging kabahagi ng Diyos sa kanyang pagiging malikhain. Alalahanin natin na tayo'y mga abang lingkod at instrumento lamang para maipakita o maisasa